Magandang gabi, katambay. Ako si Kuya Bor ng Creepy Tambayan, ang paborito mong tagpuan tuwing ang dilim ay nagsisimula ng gumapang at ang mga aninong gumagala ay parang may sariling buhay. Ngayong gabi, isang kwento ang ibinahagi sa atin ng isang masugid na tagapakinig. Mula sa lalawigan ng Isabela, isang misteryo sa gitna ng palayan ang kanyang ibinahagi. Kaya siguraduhing mahigpit ang hawak mo sa kumot at i-like, share, and subscribe na sa Creepy Tambayan para hindi ka maiwan sa dilim. Simulan na natin ang kwento. Ang Tik-Tik sa Palayan. Ang kwento ay nagsimula sa isang tahimik na baryo sa Isabela. Doon nakatira ang mag-asawang Tonyo at Elena, parehong magsasaka. Simple ang kanilang buhay. Gising sa madaling araw, hatid ang mga kalabaw sa bukid, tanim dito, bunot doon. Ngunit may isang bahagi ng kanilang araw na ayaw nilang abutin, ang hating gabi. Mula sa pinagsakahan nilang palayan, may isang kubo na nagsisilbing pansamantalang pahingahan tuwing panahon ng anihan. Dito sila madalas manatili kapag malayo na para umuwi sa kanilang bahay sa bayan. Ayon sa matatanda, may mga nilalang na hindi dapat ginagambala kapag palubog na ang araw sa gitna ng palayan. Ngunit hindi ito pinansin ng mag-asawa. Isang gabi, matapos ang buong araw ng pag-aani, dumiretso na sa kubo sina Tonyo at Elena. Masakit na ang katawan ni Tonyo habang si Elena na may halatang pagod na rin. Wala silang ibang ilaw kundi isang maliit na lamparang de gas at kandilang pinilit itago sa hangin. Habang nakahiga na sila at halos dulo na ng gabi, isang kakaibang tunog ang pumunit sa katahimikan ng paligid. Tiyal ba tunog ng tik-tik? Hindi ito tunog ng hayop, hindi rin ito hangin. Isa itong mahinang, dumarating at lumalapit na tila paglalaway sa dilim. Tumigil si Elena sa paghikab. Tonyo, naririnig mo yon? Tumango lang ang lalaki pilit na hindi pinapakita ang takot. Umilit ang tunog. Hindi nila binuksan ang lampara. Alam nila ang sabi-sabi ng mga matatanda. Kapag narinig mo ang tik-tik na malakas, ibig sabihin malayo ito. Pero kapag mahina, ibig sabihin nasa bubong mo na ito. At nang sandaling iyon, tila may dumaos-dos sa bubong. Napalunok si Tonyo. "Huwag kang gagalaw," bulong niya kay Elena. "Huwag kang titingin." Hindi sila natulog. Ang buong gabi ay puro tik-tik. Sabay ang tunog ng tila basang kalmot na lumilibot sa bubong ng kanilang kubo. Kinabukasan, pagdilat ni Elena, una niyang napansin ang kakaibang amoy. Malansa, mainit, metaliko. Pagtingin nila sa bubong, may dugo. Tumutulo ito mula sa gitna ng bubong, pababa sa mga kahoy na poste. Walang hayop, walang bangkay. Walang kahit anong palatandaan na may napatay o nasaktan. Basta dugo, sariwa. Napatingin sila sa paligid, tahimik ang palayan. Wari walang nangyari. Ngunit alam nilang hindi iyon guni-guni. Imbes na umuwi, pinili pa rin ng mag-asawa na manatili sa kubo sa gabi. Sa loob-loob ni Tonyo, baka wala lang yon, baka hayop lang na sugatan. Ngunit sa ikalawang gabi, muling bumalik ang tik-tik at hindi na ito lumakad sa bubong. Bagkus ay tila gumagapang na sa gilid ng dingding, tila hinahanap kung saan makakapasok. May kung anong bumagsak sa bubong. Malakas parang may tumalon. Sabay sunod-sunod na gasgas ng matutulis na kuko. Parang ginagalugad ang buong kisame. Pinilit ni Tonyo na kumuha ng itak. Si Elena na may dasal ng dasal. Wala silang ginawa kundi ang maghintay. Pigil ang hininga, pawis sa noo. Nanginginig ang mga tuhod. Hanggang sa may kumalabog na tila katawan mula sa taas. Isang sigaw ang sumabog mula sa itaas ng bubong. Hindi ito tunog ng tao. Hindi rin hayop. Para itong kombinasyon ng iyak, sigaw, at gutom na halakhak. Malakas na tawa, kala mo nakakaloko. Pagtingin nila sa kisame, may butas na ngayon sa gitna. May mga bakas ng kuko. Ilang araw ang lumipas, hindi na bumalik ang tik-tik. Sa tulong ng ilang kabarangay, nilagyan nila ng bawang, asin, at krus ang buong paligid ng kubo. At pansamantala, tila tahimik na muli ang gabi. Hanggang sa isang gabi, napansin ni Elena na nananaginip si Tonyo. Pawis na pawis ito, binabangungot.
Nang subukan niya itong gisingin, bigla na lang bumangon si Tonyo. Mapupula ang mata. Walang boses. Tinitigan siya. Tik-tik! Bulong ni Tonyo. Tumakbo si Elena palabas ng kubo, ngunit pagbukas niya ng pinto, isang malalim na boses ang bumati sa kanya. Ang tik-tik ay hindi lang dumarating. Minsan, ipinapasa. Paglingon niya, wala na si Tonyo. Walang tao, walang kahit ano sa loob ng kubo. Ngunit sa bubong, may tumutulo na namang dugo. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Ako po si Kuya Bor ng Creepy Tambayan at sana'y nagustuhan ninyo ang kwentong ito. Kung ikaw ay may sariling karanasan o kwento ng kababalaghan, isend lang sa tambayancreepy@gmail.com at baka ikaw na ang susunod naming ibida. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe sa Creepy Tambayan. Mag-iingat kayo palagi mga katambay.